Nang mamatay ang ex-husband ko, gumastos ako ng 3 milyon para magpa-customize ng isang kamukang kamukha niya na robot na butler. Pero, punta ka nga roon, ikuha mo ako ng isang basong tubig. Wala ka bang sariling kamay? Pagbibigyan kita ngayon, pero huli na to. I-order mo nga ako ng pagkain. Gusto kong kumain nung malatang sa may Zaihua Street. Di ba sinabi ko na sayo, nabawasan mo ang pagkain ng puro delivery. Almusal, tanghalian, at hapunan, puro ka delivery. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Inutusan kitang umorder ng pagkain, hindi para pangaralan ako. Tsaka isa pa, hindi ka nga kumakain ng delivery pero maaga ka pa ring namatay. Ako na nga lang ang o-order, buwisit. Magwalas ka na lang doon. Linisin mo ang lamesa, tupiin mo ang kumot, at labhan mo ang mga damit. Lunes, Miyerkules, Biyernes, ako sa gawaing bahay. Martes, Huwebes, Sabado, ikaw ang gagawa. Sabado ngayon, kaya ikaw ang dapat gumawa niyan. Ang lamig ng balat niya, halatang artificial. Nandito pa rin yung charging port sa baywang niya. Robot nga talaga siya. Ang aga-aga pa, huwag kang ang nanghihipo. Gusto kong magreklamo. Itong robot nyo, ano bang problema nito? Inutusan ko siyang ikuha ako ng tubig. Pero ayaw niya. Inutusan kong umorder ng pagkain, ayaw din. Kahit gawaing bahay, ayaw niyang gawin. Hello po, ma'am. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa hindi ninyo magandang karanasan. Ang personalidad po kasi ng bawat robot ay naka-customize base mismo sa gusto ng aming mga customer. Sa mga susunod po naming, patuloy po naming ina-upgrade ang sistema para mabigyan kayo ng mas magandang karanasan. Kaya hindi siya sumusunod sa mga utos ko, ay dahil ginagaya niya si Qlin. Copy ang kopya niya talaga. Opo, pwede mo ring i-activate ang punishment system. Punishment system, turuan natin siya ng leksyon. Aba, gumagana nga talaga. Pupunta ka ba o hindi? Kung hindi, uulitin natin yun. Tama na. Pupunta na ako. Hindi na rin masama ang bagong system upgrade. Bukod sa nakuha niya ang ugali ni Qlin, na mayabang at mapagmataas, wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa akin. Sigurado akong patay na ako. Pero bakit pagmulat ng mga mata ko, puro makina na ang buong katawan ko. At minsan, hindi niya ako makontrol. Napunta ang kaluluwa ko sa robot na pinagawa ni Lilang. Pagkamatay ko, nagpagawa siya ng robot na eksaktong kamukha ko. Kung iisipin, ako yata ang nagkulang sa kanya. Sa totoo lang, ako ay may oras ka ba mamayang gabi? Gusto mong kumain sa labas? Oo naman. Pwede ka ba ng 6:00? Sige. I-send ko na lang sa'yo ang location mamaya. Sino yun? Ka-blind date ko. Blind date. Wala pang 1 taon simula nang mamatay ako. At atet na atet ka ng mag-asawa ulit. Patay na ang patay, wala na tayong magagawa. Ano, gusto mo habang buhay akong magluksa para sa'yo? Nagkakakilalanan pa lang naman kami. Wala pang ang kasiguraduhan to, hindi naman agad-agad. Tayo lalakad sa altar. Nga pala, kapag nagpakasal ulit ako, pumunta ka sa kasal ko. Hawakan mo ang kamay ko, at ibigay mo ako sa bago kong asawa. Na-stop. Mauna na ako. May tinapay sa ref. Kung nagugutom ka, mag-charge ka na lang mag-isa. Hindi naman pala talaga ako ganun kamahal ni Lilang. Kumalma ka muna. Sino yan? Huwag ka nang maghanap. Nandito lang ako sa loob ng katawan mo. Congrats! Nanalo ka. Nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay ulit. Basta matapos mo lang ang misyon. Pwede ka nang manatili sa magandang. Anong misyon? Host, dapat kang magpasalamat sa akin. Pinili ko ang pinakamadaling misyon para sa'yo.
Kailangan mo lang tulungan ng isang tao na mapataas ang happiness level niya hanggang 100%. At ang taong yun, ay ang unang taong nakita mo pag dilat mo. E di si Lilang yun. May iba pa bang misyon? 2 lang lahat yan. Yung isa na lang ang pipiliin ko. Lutasin ang problema sa pagtanda ng populasyon ng lipunan. Kahit makuryente ka pa hanggang mamatay. Kapag hindi mo natapos ang misyon, ililipat ka pa rin sa ibang bagay. Ang robot na to, ay kalahating taon kong hinintay bago ko nahanap para sa'yo. Para magamit mo pa rin ang dati mong itsura. Oo na. Kung talagang ganyan ang gusto mo. Sa susunod, gagawin kitang aso ni Lilang. Ang aksidenteng ito sa sasakyan ay tiyak na hindi lang isang simpleng aksidente. Ang Heng Song Group, matapos mamatay ni Kyulin sa aksidente, kaya umalis na sila ng Ancheng. Siguradong gusto niyang solohin ang mga resulta ng research ni Kyulin. Sayang at hindi tayo natuloy kumain ngayon. May oras ka ba bukas para kumain tayo sa labas? Sige. Sakto, may isa akong klase bukas. Libre ako pagkatapos ng 4:00 ng hapon. Sige, ako na ang magpapareserve sa restaurant. Ano kaya kung doon na lang? Malapit sa school namin. Sakto, may isang magandang theme restaurant doon. Ang school mo ay sa Anda. Ang sakto naman. Sa Anda rin ako nag-college. Paano kaya kung pumunta ako ng mas maaga? Para makasit-in sa klase mo, pwede ba? Oo naman, pwedeng-pwede. Sa Chongwang Building, Room 305. Nakikita ko pa rin pala ang phone location ni Lilang. Kamusta? Naging maayos ba ang date nyo? Ayos naman. Isa siyang professor sa college. Napakaginoo, pino-kumilos at napakagalang. Siya talaga ang type ko. Mukhang natagpuan mo na ang true love mo, ah. Gusto niya pala ng mga ganitong tipo. Pakialamero. Ang lasang to, bakit parehong-pareho sa luto noon ni Molin? Na napakasama ng lasa. Bakit? Anong problema? Hindi ba't kumain ka na sa labas? Kasama ng blind date mo? Hindi. Bakit ang dami mong niluto? Paano kung mauubos to ng mag-isa? Nasanay na kasi akong magluto para sa 2 tao. Nakalimutan kong isa pala akong robot na hindi pwedeng kumain. Sa susunod, para sa akin na lang ang iluto mo. Hindi ko kayang ubusin to lahat. At hindi mo na kailangang magluto tulad ng ginagawa niya dati. 2 taon ko na tong pinipilit kainin. Huwag mo na kong pahirapan pa. Anong ibig mong sabihin? Ganun ba kasama ang luto ko? Lilang. Oras na para matulog. Hindi ko naman kailangang matulog eh. Halika rito, painitin mo tong kama ko. I-on mo ang alam mo na mode. Tulad ng dati. Teka, hindi pala. Hindi ko na pala kailangan yan ngayon. Bakit? Yung robot nyo ba? Kaya akong buntisin. Anong nangyari sa'yo? Lalawbat na. Bago ako umalis kaninang hapon. Di ba sinabi ko sa yung i-charge mo yung sarili mo? Ang makasama siya sa ganitong anyo. Para alagaan siya sa tabi niya. Ay hindi na rin masama. Pagkamatay ko kaya. Iniyakan niya kaya talaga ako. Ikaw. HMM. Lunes ngayon ah. Bakit hindi ka pa pumapasok sa trabaho? Matagal na kong nag-resign. Bakit? Namatay ka kasi habang naka-business trip eh. Noong nawala ka, binigyan ako ng kumpanya nyo ng bilyones na kompensasyon. Sapat na para buhayin ako habang buhay. Kaya nag-resign ako. Sama-sama na naman ba ang loob mo? Sigurado ka bang ang happiness level niya ay hindi pa sagad? Kailangan ko pa bang tasan? Ang happiness level na to ay hindi ko makita sa ngayon. Kung ang happiness level niya
Umabot na sa 70%. Ibig sabihin ba niyan, malapit mo nang matapos ang misyon mo? Bawat kaligayahang nararamdaman niya ay paulit-ulit na sinasabi sa akin na hindi niya talaga ako mahal. Saan ka pupunta? HMPH, di ba? Sabi mo tulungan ko siyang pataasin ang antas ng kaligayahan niya. May ka-blind date siyang iba. Hindi ba dapat tulungan ko siyang may reto sa lalaking yun? Sigurado ka bang i-reto mo sila? At hindi para sirain ang date nila? Bakit ka nandito? Wala akong sinabing lumabas ka. Wala ka rin namang sinabing bawal akong lumabas. May date pa kami ni Teacher Zhang. Magiging third wheel ka ba rito? Huwag kang mag-alala. Uupo lang ako doon sa gilid. Palayo sa inyong dalawa. Hindi niya ako mapapansin. Bilang ex-husband mo. At nag-iisang pamilya mo. Ngayong mag-aasawa ka ulit. Hindi ba tamang nandito ako? Para kilatisin siya para sa'yo. Hey. Ilang beses pa lang kayong nagkikita, nagpapakyut na agad. Lahat na lang yata ng makita mo, nagugustuhan mo. Wala akong nararamdamang sakit. Pag nasira mo ako kakatapak. Ikaw rin ang gagastos para ipaayos ako. Ngayon, may tatawagin ako para sumagot. Yung nakaupo sa pinakalikod. Yung estudyanteng nakaitim na coat. Ikaw, subukan mong sagutin ito. Sa loob ng iisang organismo, pare-pareho ang DNA ng magkakaibang cell. Pero bakit ang protein expression profile nila ay magkaibang-magkaiba? Nakadepende yan sa selective gene expression, ang mga selula, sa pamamagitan ng epigenetic modification, tulad ng DNA methylation, at regulasyon ng mga transcription factor. Ang nagdedetermina kung aling mga gene ang naka-on o naka-off. Kaya ang mga nerve cell ay nagpoproduce ng mga ion channel, habang ang mga muscle cell naman ay nagpoproduce ng actin. Ito ang nag-uudyok para mabuo ang iba't ibang specific protein. Miss, pwede ba tayong mag-add-on sa WeChat? Kung ibibigay ko sa'yo, anong gagamitin ko? Ilang beses na akong kumain sa restaurant na to. Masarap talaga rito. Libre ko ngayon. Umorder ka lang kahit anong gusto mo. Wow, ang galante naman pala ni Sir Zhang. Sige, hindi na ako mahihiya ha. Nga pala, yung lalaki sa classroom kanina. Yung tumabi sa'yo. Nakita kong ang tagal ninyong nag-uusap. Magkakilala ba kayo? Hindi po. Hindi ko nga po kilala yun eh. Pagkapasok niya, bigla na lang siyang tumabi sa akin. Gusto pa yata akong pormahan. Mukhang ang mga estudyante ngayon. Ang kakapal na ng mukha. Ganun ba? Sa ganda mong yan, normal lang na may pumorma sa'yo. Gwapo rin naman po kayo, Sir Zhang. Sa buong buhay ko, wala pa po akong nakikitang mas gagwapo pa sa inyo, sir. Nako, hindi naman. Yung estudyante po sa klase ninyo kanina. Ang presko masyado. Hiningi pa yung WeChat ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko gusto ang ganyang tipo. Gusto ko ng taong malambing. Katulad ni Teacher Zhang. Mukhang ang asawa mo, malapit nang magka-boyfriend Tumahimik ka. Ano bang maganda sa Zhangke na yan? Bakit? Anong masama sa kanya? Napakadakila kaya ng mga guro. Hindi mo ba alam yun? Nabulag ka na ba? Nanlalait ka pa Kaya naman pala hindi ka gusto ni Lilang eh. Nakuha ko na ang lahat ng detalye tungkol kay Zhangke. Siya lang naman ang bunsong anak ng Hengsong Group. Umaabot sa 10 bilyon ang taunang kita ng Hengsong Group. Kahit na hindi niya manahin ang negosyo ng pamilya nila. Papabayaan ba siya ng pamilya niya? Ano? Nanliit ka na ngayon, no? Kaya pala, pera lang ang habol niya. Hindi ibig sabihin na gusto talaga siya. Nakatingin ka pa dyan. Nakalayo na sila. Sir, hindi pa po kayo nagbabayad.
Magkano ba? 688 yuan po lahat. Magbayad ka. Wala nga tayong nakalink na bank account eh. Saan tayo kukuha ng pambayad? Saan nanggaling yung pinambayad natin sa taxi kanina? Nagkataon lang na nakalink yun. Sa ride-hailing app ni Lilang. Kaya ang bayad, kinuha sa app niya. At automatikong kinaltas doon. Hindi ko naman nakain itong 2 putahe na to eh. Pwede pa bang isa uli? Hello po. Kayo po ba ang kapamilya niya? Opo. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Medyo may problema lang po siya sa pag-iisip. Hindi niya po sinasadyang takasan ang bayarin. Sinong may problema sa pag-iisip ang tinutukoy mo? May utak ka ba talaga? Bakit hindi ka pa mag-taxi pa uwi? Hayaan mo na nga. Natatandaan ko, may parke rito sa malapit. Maglakad-lakad muna kaya tayo. Para matunawan. Robot ka, tapos kailangan mo pang matunawan. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang matunawan. Sa sobrang busy mong makipag-usap sa kanya, nagkaroon ka pa kaya ng oras kumain. Wala kang pakialam. Bitawan mo nga ako. Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Nasaan ang mga magulang mo? Bitawan mo ako. Ang sama mo. Qlin, ano bang ginagawa mo? Hindi naman niya sinasadya eh. Bakit mo inaaway ang bata? Kapag dumating talaga ang mga magulang niyan, tayo pa ang malalagot. Tinatakot ka lang ni Tito kanina. Natatakot lang siyang baka madapa ka kakatakbo. Hindi ka niya gustong awayin. Humihingi rin ng pasensya si ate sa'yo, ha? Hindi ko po sinasadya. Sa susunod po, titingin na ako sa dinadaanan ko. Sabi po kasi ng mama ko, bawal daw po kumuha ng kung ano-ano sa ibang tao. Ibabalik ko na po ito kay ate. Kumain na kasi si ate eh. Busog na talaga ako. Kung ayaw mo rin ito, itatapon ko na lang to. Di ba sabi mo? Ayaw mo sa mga bata. Sinong may sabi niyan? Ayaw ko lang sa mga batang matigas ang ulo. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo ngayon? Balak mo bang magkaanak sa ibang tao balang araw? Hindi ganyan ang sinasabi mo dati. Ayaw mo ba talagang magkaanak? O ayaw mo lang na sa akin ka magkaanak? Dati, kapag kinakausap kita tungkol dito, lagi kang nagdadalawang isip, bakit ngayong may bago ka na? Bigla kang pumayag na magkaanak? Ano ba? Nasa harap tayo ng bata. Kung ano-ano nang sinasabi mo dyan tungkol sa pag-aanak. Sa bahay na natin pag-usapan to. Mama, nandito po ako. Lilang, akalain mo nga naman, ang tagal nating hindi nagkita ah. Nako, itong anak ko, baka naging abala pa yata sa inyo. Nako hindi ah, ang bait nga niya eh. Hindi ko inakalang ang laki na pala ng anak mo. Oo nga eh, ang bilis talagang lumaki ng mga bata. Teka, hindi ba asawa mo to? Ha? Nakita mo na siya? Oo naman, nung kinasal kayo, umattend ako sa kasal nyo eh. Ang gwapo kaya ng asawa mo. Kaya lahat ng kaklase natin na pumunta sa kasal nyo, natatandaan siya. Ah, ganun ba? Pero, di ba namatay na sa car crash ang asawa mo? Ay ikaw. Kanino mo naman narinig yan? Ikaw kaya ang nagsabi sa akin. Kakatapos lang yata ng bagong taon noon eh. Nung niyaya kitang pumunta sa class reunion. Sabi mo, namatay asawa mo. Kaya hindi ka makakapunta. Nako, hindi ah. Nag-away kasi kami ng matindi noon. Nagpupumilit siyang makipaghiwalay sa akin. Kaya ipinagkalat niyang patay na ako. Sige, may gagawin pa kasi kami eh. Mauuna na muna kaming umuwi. Sa susunod na lang ulit tayo magkita ah.